Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamatul kubra, tiyatalakay pa rin natin yung mga dalil sa pag-iral ng araw ng paghuhukom. At yung kabilang buhay na rin sa kabuuan. Marami na tayong mga natalakay. At mainam ito kasi, una, nagpapatibay ito sa ating pananampalataya. Sige, hindi ko magdadaawa tayo. Siyempre, magamit natin mga batayan na ito. Paano natin mapapatunayan ang kabilang buhay? Panlima sa grupo ng mga dalil. Khamisan, ihya'u ba'dal amwati fi hadihil hayat. Sinabi Sheikh rahimahullah, syahada ba'dal bashari fi fataratin mukhtalifa minat tarik utatul hayat ilal juddati alhamida. So, nasaksihan daw ng mga tao sa iba't ibang mga pagkakataon ang pagkabuhay muli ng mga namatay na. Kumbaga, nagkakaroon ulit ito ng buhay. Kasi ngayon, Juthatul Hamida, kumbaga nabulok na, nasira. Wal idamul baliya, ganun din yung mga buto na nadurog na. Bal syahadul hayat, tadubbu fi ba'dil jamad. At hindi nasaksihan nila ang paglitaw ng buhay mula sa mga bagay na walang buhay. Waqad haddathana Allah tabaraka wa ta'ala an shay'in min hadhihi al-mu'jizat al-bahira. Pinabatid na sa atin ni Allah ang ilan sa mga mahimala na mga pangyayari. Kabilang na dito yung himala ng mga propeta na bumuhay ng patay. Actually, hindi lang si Isa alayhis salam ang bumuhay ng patay. Sino pa? Si Musa alayhis salam, una. Tao na binuhay muli. Si Ibrahim ganun din, pero ibon yung naiulat mula sa kanya. So si Musa alayhis salam, pamindalika anna qauma Musa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. So bukod doon sa kanyang binuhay sa pamagitan ng buto ng baka o yung isang bahagi ng baka na kinatay nila, may iba pang pagkakataon. Surah Al-Baqarah verse 55, sabi ng mga Hudyo, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hindi kami maniniwala sa iyo sa pagiging propeta mo hanggang sa makita muna namin si Allah ng hayagan. Hiniling ito ng mga Hudyo sa kanya. Yun nga, dinulot ni Allah na, kumbaga, tamaan sila ng kidlat habang sila ay nakatingin. Matitingnan nila yung kidlat. Nakita pa nila yung kidlat na tumama sa kanila. Fakadat kumusaikatu wa antum tandurun. Tinamaan kayo. At tinamaan kayo ng kidlat habang kayo ay nakatingin dito. Ibig alam nila yung nangyari sa kanila. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Pero pagkatapos ito, binuhay namin kayong muli mula sa inyong mga kamatayan upang kayo nawa ay magpasalamat. So binuhay silang muli ni Allah. Dito pa lang sa dunya nangyari na ito. Na nabuhay ang patay. At ngayon din liban pa nga dito sa mga nangyari kay Musa alayhis salam. Wa qatala banu Israel katilan. Wa tahum kulla kabilin al-kabil al-akhar bikatlihi. Wattahama kullu kabilin al-kabil al-akhar bikatlihi. At ang iba't ibang mga tribo daw ng mga Hudyo ay nagbintangan sa isa't isa kung sino ang pumatay doon sa tao na yon. So, pinagbibintangan nilang isa't isa kung sino yung pumatay. Faamarahum nabiyuhum an yadbahu bakara. Dahil dito, inutusan sila ng propeta nila, si Musa alayhis salam din ito, na magkatay sila ng baka.
Fadabahuha ba'daan ta'annatu fi talabi sifatiha. At nakatay nga nila ito matapos na hindi nila halos ito magawa dahil sa masyado nilang pagtatanong kung ano ba ang katangian nito. At ito na nga yung kwento ng baka, dun Suratul Baqarah. Thumma amarahum nabiyuhum ba'da dabhiha an yadribul katila bijuz'im minha. Nang nakatay na nila yung baka na halos hindi nga nila nakatay, sabi pa sa tafsir, binili nila sa halaga ng ginto na kasing presyo ng baka. Kasi kakatanong nila humirap tuloy ng humirap. At ang nakatay na nila, inutusan sila ng propeta na ihaplos doon sa patay ang isang piraso ng laman ng baka na yun. Fa'ahyahu Allahu wa hum yandurun. At binuhay itong muli ni Allah habang sila ay nakakasaksi dito, nakatingin sa pagkabuhay nitong muli. Fa'akbara amman katalahu. At ang tao na ito na nabuhay muli, sinabi niya sa kanila kung sinong pumatay sa kanya. Sinabi niya. Hindi lang si Jesus. Jesus ang bumuhay ng patay, pati si Musa alayhis salam. Faqul nadribuhu biba'diha kadhalika yuhyillahu al-mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Yan sinabi sa kanila na haplusin nila sa pamagitan ng baka o ilang bahagi ng baka, yung patay, at binuhay ni Allah ang patay nga. At ganito, sa ganitong paraan bubuhayin ni Allah ang mga patay. Madali lang. At para ipakita niya sa inyo ang kanyang mga tanda upang kayo nawa ay mag-isip. Wa akhbarana Allahu anil ladina farru min diyarihim wa hum ulufun khasyatal maut. At nabanggit din ni Allah sa Quran yung tungkol sa libo-libong mga tao na lumilikas, nag-evacuate sa takot sa kamatayan. Sabari meron nangyari doon sa lugar nila. Sakuna, okay, meron mga kalaban na sumalakay at tumakas sila, lumikas sila ng libo-libo. Fa'amatahumullahu thumma ahya'hum. Dinulot ni Allah na mamatay silang lahat at binuhay silang muli. Yung Suratul Baqarah din ito 243. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut. Hindi mo ba nakita yung mga lumikas mula sa kanilang mga tahanan ng libo-libo? Marami talaga sila. Libo-libong tumatakas. Dahil sa takot sa kamatayan o dahil sa pag-iwas, pag-ilag, pagtakas sa kamatayan. Faqala lahumullahu mutu, at sinabi sa kanila ni Allah, mamatay kayo. Inutos niya. Diba ganun lang naman siya kapag meron siyang gustong mangyari, sasabihin niya yung gusto niyang mangyari. Mamatay kayo. Thumma ahyahum. At pagkatapos ito, binuhay din sila ni Allah muli. Inna Allah ladu fadlin alan nasi. Tunay na si Allah ay may tangan ng lahat ng biyaya at pakinabang para sa mga tao. Walakin na aktaran na sila yashkurun. Pero ang karamihan sa mga tao, hindi sila nagpapasalamat. Hindi sila nagpapasalamat. So hindi na binanggit yung iba pa mga detalye kung kaninong propeta ang panahon na ito. Pero nangyari ito sa mga naunang mga ummah. Hindi sa Quran uli. Wahaddathana anil ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawitun ala urushiha. At pinabatid din sa atin ni Allah tungkol doon sa isang lalaki na napadaan doon sa isang bayan na nawasak. Kumbaga nadaanan niya mga guho na lang, mga ruins. Mga pader na sira, mga bubong na bumagsak o nasunog. Yun na yung nadaanan niya. Wala nang nakatira doon siguro. Wala nang tao, wala nang kumbaga mga doon. Wala nang aktibidad na kahit na ano. Na senyales na mayroong buhay doon ng tao. At sabi niya, nung napadaan siya doon, fata'adjaba min ihya'illahi ba'da mautiha. At doon nagbumuni-muni siya at naisip niya, paano bubuhayin ito muli ni Allah? Itong ganito, sirang-sira na ito
Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. At dinulot ni Allah na siya ay mamatay ng 100 taon at binuhay siyang muli. Falamma su'ila kam labithta, at nang siya ay tinanong, gaano ka katagal na natili? Napatay, kumbaga na walang malay. Hindi niya nalalaman kung ano yung nangyayari sa paligid niya. Sabi niya, o yun nga, dhanna annahu lam yalbith illa yawman aw ba'da yawm. Akala niya, nanatili siya o hindi siya nanatili na patay o walang malay liban na lamang sa isang araw o ilang oras lang. Kasi hindi niya naman namalayan na yung paglipas ng panahon eh. Hindi na niya namalayan. Wa ba'da ihyaihi ahyallahu lahu himaruhu wa huwa yanduru ila kudratillahi kifa tu'idu al-khalq. At matapos siyang mabuhay muli, binuhay naman ni Allah sa kanyang harapan yung kanyang donkey. So, nakikita niya, nasasaksihan niya kung paanong nabuhay muli yung donkey niya. So, yung donkey niya, 100 taon nang lumipas. Lusaw na yun eh, agnas na yun. Kahit buto nun, ubus na. Kahit buto nun, ubus na. Pero nakita niya kung paano ito nabuong muli. At kung kumbaga sa anong paraan gumagana yung kapangyarihan ni Allah na buhayin niyang muli ang kanyang mga nilikha na namatay na. Yung nga katulad na sinabi ni Allah, Suratul Baqarah din ito, 259. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. O katulad ng siyang naglalakad na padaan sa isang bayan at ito ay nawasak na. Kumbaga wala nang nakatira rito. Wala nang nakatira rito. Qala anna yuhyi hadihi Allahu ba'da mautiha. So napadaan siya doon, tumitingin-tingin siya sa paligid. Nakasakay pa siguro doon sa donkey niya. Paano kaya bubuhayin ito muli ni Allah? So hindi naman yun hindi yun kufur. Hindi niya tinatanggi na kayang buhayin ni Allah ang mga namatay na. Kumbaga, nagtatanong lang siya, parang si Ibrahim alayhis salam. Paano kaya? Mauna kaya mabuo yung balat o yung buto o yung ano pa man? Pag nabuhay bang muli yung mga patay na, magkakaroon ba uli sila ng buhok o mata o ano pa man? Ganun yung pagtatanong niya. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Kaya, dinulot ni Allah na mamatay siya ng 100 taon, thumma ba'athahu, at binuhay siyang muli. Qala kam labithta? Tinanong siya, ilang taon kang nanatiling patay o walang malay o hindi na babatid ang nangyari sa paligid? Qala labithta yawman aw ba'da yawm. Nanatili ako na isang araw o ilang oras lang. Kasi pwedeng sandali na lang yun na kumbaga pag nawalan siya ng malay nung namatay siya, tapos lumipas yung panahon, din na niya namalayan. Tapos nagising lang siya, akala niya nakaidip lang siya o nakatulog. Qala bal labithta mi'ata amin. Bagkus ikaw ay nanatiling patay ng 100 taon. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. So, tingnan mo yung pagkain mo at inumin mo na ito ay hindi nagbago. Hindi ito nagbago. Kumbaga, hindi ito naging yung napanis. Hindi napanis, hindi nag-evaporate yung tubig, hindi ito nagkaroon ng yung amag at iba pa. Nanatili itong sariwa. Wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnasi. At tingnan mo naman ngayon yung donkey mo. So yung donkey. Sabi ni Allah, tingnan mo ngayon ang iyong donkey. Gagawin ka namin na tanda para sa mga tao. At pagkatapos sinabi ni Allah, dito sa kanyang sinasabi, Wandur ilal idami kayfa nunshizuha. At ngayon tingnan mo yung buto. Kung paano namin ito binubuong muli.
Kumbaga yung mga buto, 'di ba? Nadurog na yun, yung donkey niya nadurog na. Tapos bubuuhin uli ni Allah yung buto nito. Yung mga buto sa paa, buto sa binti nito, buto sa balikat, mga ribs, ulo. Pero may kung masasaksihan mo ito, ano, nakapangilabot. Nakapangilabot ito na masaksihan. Yung nga lang ano eh, ba, sa YouTube may mga simulation na eh, 'di ba? Yung paano nabubuo yung fetus sa sinapupunan. Kapag pinanood mo yun eh, nakapangilabot ng panoorin. So paano mabubuo yun, 'di ba? Yung fetus, yung buhay, paano siyang nabubuo. Ito, yung fetus maintindihan pa natin eh. Kasi nandoon sa sinapupunan, normal na nangyayari yun eh. Ito harap-harapan, nakikita natin. Yung buto na nadurog na nabubuo. Yung mga parte nito na hinangin na napunta sa malayo, pupunta pa doon, hahanginin uli, tapos maiipon sa harapan mo. Tapos mabubuo muna yung buto. Tumma naksuha lahma. At ang nabuo na yung buto, tingnan mo kung paano namin ito babalutin ng laman. Diba? Yung buto, akala natin dati yung katawan ng tao na lang buto, muscle, tsaka balat. Diba? Kaya ngayon payatot, tawag nila butot balat. Walang muscle. Pero meron pa rin palang muscle yun kahit papaano. Meron pa rin. Yun nga yung katawan ng mga bagay na may buhay, hindi lang buto, balat, at muscle yung bumubuo rito. Yung bawat pagitan ng mga buto na gumagalaw, meron pang mga special na uri ng laman. Mga ligaments ang tawag. Parang goma. Nakita ko yung sa yung simulation na video. Parang siyang goma na i-stretch. Kaya pag tumatanda yung tao, marami na siyang sakit-sakit sa kasukasuan. Kasi humihina ng goma na yun eh. Ang goma natin, di ba yung panali sa yung interior ng gulong. Kumukulat yun habang tumatagal. So, ganun yung tao pag tumatanda. Sabi may kita mo yun. May kakabit sa pagitan ng mga buto. Tapos syempre, kapag nandyan na rin yung laman, yung mga ugat na dadaanan ng dugo, nandun na din. Pero may yan. Tapos mabubuo yung yung donkey niya, mapapanood niya. Yung nga lang makita ka ng walang balat, di ba? Nakakapangilabot isipin. Di ba minsan may mga ganun na mga picture o kaya mga estatwa. Hugis ng tao, pero walang balat para ipakita yung itsura ng mga muscle, ng buto. Di ba nakakapangilabot? Kung ngayon, sanay na tayong nakakakita ng ganun kasi may na eh. May TV, may cellphone, may internet, nakakita tayo ng palagi ng ganun. Etong tao na ito, first time niyang makakita. First time niya makakita. Yun na lang nararamdaman niya nun. Nakita niya yun. Kaya nung unang panahon, di ba iniisip natin, bakit ang daming painting nung unang panahon, di ba? Wala pang camera, ang daming painting. Tapos, yung mga pintor noon, sumikat talaga sila at yumayaman kasi binibili ng mahal yung mga painting nila. Kasi nga naman, paliwanag ng mga sociologists, nung unang panahon, tayo kasi ngayon, na tayo, desensitized eh. Kasi araw-araw nakakita tayo ng, hindi lang yung live na nakikita natin sa paningin natin. Nakita tayo araw-araw ng mga nasa cellphone, nasa screen ng camera, nasa screen ng TV, ng monitor, ng computer, ng laptop, ng tablet. Pero nung unang panahon, walang ganun. Kaya manghang-mangha yung mga tao sa painting. So para silang, kung paano tayo namamangha ngayon sa nakikita natin sa TV o sa screen, ganun din sila nun. Ganun din sila. Diba first time makita yung bata halimbawa ng cellphone, kaya naka-addict yung cellphone eh. Oh. Diba siya, Paul? Naka-addict yung cellphone. Kasi yung makikita mo kakaiba. Hindi mo nakikita sa paligid mo lang. So, ganun din yung painting. Lalo na ito, hindi mo talaga ito makikita kahit saan na nabubuo yung donkey. So, dito, yung pagkakasabi nga ni Allah, nabuo daw muna yung buto at nabuo yung laman. Nakatulad lang din nga nung, kumbaga, mangyayari din kapag binuhay ni Allah yung mga patay sa kabilang buhay. Falamma tabayyana lahu, at ang naging malinaw na nga sa kanya,
na kayang-kayang buhayin ni Allah ang sino man o ano man na namatay na. Qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ngayon alam ko na talaga na si Allah ay merong kakayanan sa lahat ng bagay. Si Allah ay merong kakayanan sa lahat ng bagay. Siyempre, dito na si Ibrahim alayhis salam. Wa Ibrahim alayhis salam da'a rabbahu an yuriyahu kayfa yuhyil mauta. So nagdua si Ibrahim alayhis salam, napakita sa kanya ni Allah kung paanong binubuhay ni Allah ang mga patay. So nanalangin, nagdua si Ibrahim alayhis salam. Kumbaga hiniling niya talaga kay Allah. Ipakita sa kanya kung paanong nabubuhay ang mga patay. Fakana hadal mashhad alladhi haddathana al-haqqu tabaraka wa ta'ala. Ito yung eksena o ito yung nangyari doon sa sinabi na ito ni Allah. Suratul Baqarah din ito, 260. Sunod-sunod yung mga aya, mashallah. Tungkol sa pagkabuhay muli. Wa qala Ibrahimu, Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Sabi ni Ibrahim, Panginoon ko, ipakita mo sa akin kung paano mo binubuhay ang patay. Qala awalam tu'min, hindi ka ba naniniwala? Sabi ni Allah. Siyempre alam naman ni Allah na naniniwala si Ibrahim alayhis salam, di ba? Kumbaga ito nakikipag-usap lang sa kanya si Allah. Qala bala, siyempre naniniwala ako. Walakin, liyat mainna kalbi, gusto ko maging panatag ang aking puso. O pinagbigay siya ni Allah ngayon. Qala faqud arba'atam minat tayri fasurhunna ilayka. Sige, kumuha ka ng 4 na ibon at kumbaga papuntahin mo, palapitin mo ito sa iyo, yung 4 na ito. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Pagkatapos nito, kumbaga tadtarin mo yung 4 na ibon at sa 4 na bundok, ilagay mo yung mga bahagi ng ibon na ito. So, baala na, magsama-sama sila. Sabi ko yung Bisaya, sagol-sagol. Halo-halo na sila. Yung 4 na ibon. Thumma du'uhunna ya'tiyaka o ya'tinaka. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. At pagkatapos niyan, tawagin mo silang 4. At darating sila sa iyo na nagmamadali. Wa'lam anna Allaha azizun hakim. At dapat mong malaman na si Allah ay makapangyarihan at maalam. So dito nga, sa nangyari na ito, amarahullahu an yakuda arba'ata minat tuyuri fayadbahuha. Inutusan siya ni Allah na kumuha ng 4 na ibon at katayin ang 4 na ibon na ito. At ginawa nga niya. Thumma yufarriqu ajza'iha ala iddat jibal. At pinaghiwa-hiwalay niya yung mga parte nito sa iba-ibang bundok. Thumma nadaha amiran iyaha bilijtima. Pagkatapos ito ay tinawag silang lahat ni Ibrahim para magtipon-tipon silang 4. Fakana kulla adu ya'ti wa yaqa'u fi makanihi. Falamma takamala ijtima'uhan nafaqallahu fiha ar-ruh wantalakat muhallakatun fi al-fada. So ganito pala nangyari yung pagkabuhay muli ng 4 na ibon. So hindi sila bumalik ng buo. Nabuo sila sa harapan ni Ibrahim alayhis salam. Nabuo sila sa harapan ni Ibrahim alayhis salam. So tinawag sila ni Ibrahim alayhis salam. Dumating daw yung mga parte-parte. At inarrange nila yung kanilang mga sarili. At ang sila ay nabuo na, sakalang ito hiningahan ni Allah ng buhay muli. At sakalang sila lumipad at lumulutang na sa langit. Pero kumbaga, ipinakita talaga din ni Allah sa kanya kung paanong binuhay muli. Hindi bumalik yung mga ibon na buo na, buhay na. Bumalik yung mga ibon, hiwa-hiwalay pa sila. Isipin niyo yan, ano? Pag tayo mga kasaksi, tatakbo na tayo palayo. Adidas, paa ng manok ka, paa ng ibon, palapit sa iyo. O isang paa, doon may isa pang paa. O.
ibon, ulo. Papalapit sa'yo tas naipon sila diyan sa ano, sa harapan mo. So, nagdikit-dikit na siguro yung mga magkakasama. O, unang ibon, pangalawang ibon, pangatlong ibon, pang-apat, tapos nabuo sila, tas binigyan ni Allah ng buhay. Tas biglang lumipad, 'di ba? Nakakapangilabot. At syempre, si Isa alayhis salam, ganun din. Sa bukod doon sa binuhay niyang patay, si Lazarus, meron namang ibon na wala talagang buhay, na nabigyan ng buhay. Wa Isa alayhis salam, kana yasna'u minat-tini kaahiyatit tayri. Si Isa alayhis salam, gumagawa siya ng hugis, ibon mula sa putik. Yung clay mula sa putik. Thumma yanfukhu fihi fayakunu tayran biidnillah. At iihipan niya yung ibon na yun, yung hugis ibon na clay, at ito'y magiging ibon nga sa pahintulot ni Allah. Wa kana yuhyil mauta biidnillah. Si Isa alayhis salam, bumubuhay din siya ng patay sa pahintulot ni Allah, hindi sa kanyang sariling kapangyarihan. Yun nga. Sabi ni Allah, Suratul Ali Imran na ito, verse 49. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Hindi binanggit na siya ito, si Isa alayhis salam, pero siya yung tinutukoy dito. Meron daw sugo para sa angkan ng Israel ang nagsabi, kayo ay bibigyan ko kayo ng tanda na mula sa inyong Panginoon. Anni akhluqu lakum minat-tini kahiyatit tayri faanfuqu fihi fayakunu tayran biidnillah. Gagawa ko ng hugis ibon mula sa clay at iihipan ko ito at magiging ibon ito, totoong ibon na lumilipad, may buhay sa pahintulot ni Allah. Wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidnillah. So ganun din, pagagalingin ko yung bulag dudulutin niya na makakita, at ganun din yung ketongin. At ibabalik daw niya sa buhay ang patay sa pahintulot din ni Allah. So lahat ito naging kakayanan ni Isa alayhis salam bilang himala na ibinigay sa kanya ni Allah, bilang tanda ni Allah. Siyempre, hindi lang mga propeta ngayon nakaranas nito. Yung kanina, di ba, dumaan sa isang bayan, hindi naman propeta yun, hindi binanggit na propeta yun. Gayun din, wa ashabul kahf, yung mga bata na nagtago sa kuweba. Daraballahu ala adanihim fil kahfi 300 wa 9 sinina thumma qamu min raqdatihim ba'da tilkal azmani al-mutatawila. Yung ashabul kahf, so, hinaplos daw ni Allah yung kanilang mga tenga at nakatulog sila. So yung mga tenga natin, may malaking kinalaman yan sa buhay natin. Hindi lang yung pandinig. So nandyan yung ating pambalanse. At yung nga, sabi ng mga scientists ngayon, may kinalaman din siya sa ating pagtulog. Yung tenga. So nakatulog sila doon sa kuweba ng 309 na taon. At sila ay bumangon mula sa kanilang pagkakatulog. Matapos yung napakahabang panahon, nabuhay silang muli. Sabi nga ni Allah, "Thumma ba'atnahum lina'lama ayyul hisbayni ahsa lima labithu amada." At binuhay namin silang muli o ginising sila mula sa kanilang pagkakatulog upang subukan kung sino sa dalawang grupo ang naging mainam sa pagtansya kung gaano sila katagal na natili sa ganong kalagayan. Kasi iba-iba sila ng ng pananaw. Gaano kaya sila katagal na nandun sa kuweba? Kasi nandun sila sa kuweba para takasan yung mga Kristiyano. Kasi pinipilit silang mag-Kristiyano. Ay, hindi, baliktad pala. Sila yung Kristiyano. Kasi panahon to ni Isa alayhis salam. Yung mga pagano pala. Pinipilit sila ng mga pagano na sumali sa relihiyon nila. Kabilang sila doon sa mga naunang mga Kristiyano. Again nga, sinabi ni Allah, "Wakadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum." Dahil gayon nga, binuhay namin silang muli upang magtanungan sila sa isa't isa. Qala qa'ilun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Sabi ng ilan sa kanila, gaano kayo katagal na nanatili? Katulad din ng tinanong dun sa namatay kanina, yung binuhay yung kanyang donkey. Gaano kayo katagal na nanatili, natulog, walang malay o patay?
Akala nila nanatili sila ng isang araw o ilang oras lang. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Ang inyong Panginoon ang pinaka nakakaalam kung gaano kayo katagal na nanatili na tulog. Pero yun nga, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Pero nanatili pala sila roon ng 300 years at 9 taon. So ganun katagal. 309 na mga taon, alhamdulillah. So napakatagal nun. Yung panahon pa ni ano to, 300 years na yung nakalipas. Panahon pa ni na Diego Silang ito. Kumbaga, nung natulog sila, tapos sila nagising. Ngayon sila nagising. Kung halimbawang ano, kung nangyari to sa panahon natin, ngayon sila mabubuhay. O mas maaga pa. Mas maaga pa, di ba? Mga 1700s. Mas maaga pa nga. At hindi syempre, balik tayo kay Musa alayhis salam. Si Musa alayhis salam, wakanat ayatu Musa asa jaminatun yulkiha alal ardi fatahawwala biqudratillahi ila thu'banin mubin. Yung nga, isa sa mga malalaking tanda ni Musa alayhis salam, yung kanyang tungkod na walang buhay. Pero nung hinagis niya ito, naging ahas na buhay, na malinaw na ito ay buhay. Fa'alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin. At hinagis niya ito at ito ay naging ahas na malinaw na ito nga ay ahas. At sa tindi ng kanyang himala na yaon ni Musa alayhis salam, kasi yung nga, hindi naman basta-basta yung kanyang ginawa na himala. Na mula rito, kumbaga matapos niyang gawin yun, wa indama alkas saharatu hibaluhum wa asiyahum alka Musa asahu faidahiya tabtali'u tilkal asi wal jibal ala qutratiha. So nang hinagis na raw nung bago pa pala yun, nang hinagis na raw nung mga salamangkero yung kanilang mga lubid at mga tungkod, at ito ay naging ahas din. Pero di ba trick lang yun, pinapagalaw lang talaga nila. Pero yung tungkod ni Musa alayhis salam na naging ahas talaga, kinain niya lahat yun. Kahit gaano pa karami yun. Kasi yung mga salamangkero na dumating dun kay Paraon, marami. Sabi nga na ibang mufassirin, mga ilang daan yun sila. Daan-daan yun sila. So isipin niyo yan. Yung ahas ni Musa alayhis salam na dating tungkod niya, kinain niya yun lahat. Napakarami nung kinain niya. Alam naman natin yung sawa halimbawa, di ba? Kapag makain yun ng kahit anong klaseng hayop, hindi ni makakagalaw, matutulog na lang yun. Ilang buwan muna niyang ida-digest yung kanyang kinain. Di ba? Yan matindi yan eh, ma'am. Ano yan, asido yun. Asido yun, ano niya, panunaw. Yung sawa, di ba? Alam mo, makain yun ng kambing. Ilang buwan yun. Magtatago yun. Tapos, matutulog lang yun doon hanggang sa ma-digest yung kinain niya na kambing. Pero ito, yung ahas ni Musa alayhis salam na yung tungkod niya, di ba? Na naging ahas talaga. Kinain niya yung lahat-lahat kahit gaano pa yung karami. Kahit gaano pa yung karami. Parang hindi siya nabubusog. Hindi siya inantok, hindi siya napagod. Hindi siya hiningal. Hindi siya tumaba. Kumbaga na kinain niya lang yun ng kinain. Pero yun, di ba? Yung snake nga eh. Yung snake na laro. Di ba humahaba yun? Kapag humaba na ng humaba yun, mahirap na. Ibang gagaling eh. Nagagawa nilang pag ganun-ganun din na yun para ano. Hanggang sa wala ng space doon sa screen. So, matindi yung ginawa ni Musa alayhis salam. Yung nga, fa'alka Musa asahu fa'idahiyya talkafu ma ya'atfikun. Tinagis nga ni Musa alayhis salam yung kanyang tungkod at kinain itong lahat ng kanilang mga inimbento, alhamdulillah. So, pero yan. So, kahit walang buhay, bibigyan ni Allah ng buhay. Dito pa lang sa dunya nangyari na. Paano pa sa kabilang buhay? Di ba? Paano pa sa kabilang buhay? Pasasaksihin ni Allah, pagsasalitain ni Allah yung mga kamay, mga paa, di ba?
at iba pang mga bagay kung gugustuhin ni Allah, edi mas magiging madali sa kanya na buhayin muli ang dati ng may buhay. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.